Minsan na babali ako sa amo ko. Pag ako naglabas sa kanila, wala na bayad dahil binalik ko na. Kakayo sa kapitbahay, maririnig. Pero dinudurog ang puso ko ng tanay. Yung kinukulang po sa budget, nag-ano na lang po kami dyan. Toyo, tapos yung kalamansi po. Yun po. Inuulam po namin pag kulang po sa budget kasi minsan po kinukulang po yung sahod ni mama. Isang mapagpalang araw mga kalingap, mga kaibigan. Ayan na, dito tayo muli sa isang barangay sa Dunsol, Sorsogon pa rin. At mayroong inilapit sa atin na isang pamilya. Alamin natin kung ano ang kwento ng pamumuhay nila sa kanilang barangay na to. Sa mga kalingap, mga kaibigan, tara, samahan niyo ko para malaman natin kung ano ba talaga. Ayan mga kalingap, yung daan nila rito may medyo masikip. Ayan. Hello po. Kayo po ba si Marites? Opo. Marites, ilan taon na po kayo, nanay? 48. 48. Opo. Si tatay po, nanay, asawa nyo? 53 po. Anong pangalan ni tatay? Erlindo Pagilion. Ano po? Erlindo Pagilion po. Erlindo. Opo. Okay. Nakakapagsalita si tatay? Amul. Bulol. Bulol. Pero kaya pa po kung naintindihan. Tanungin niyo. Ano yung ni tatay? May karamdaman ba si tatay? Stroke. Stroke. Opo, na-stroke na po tapos hindi na po naulian. Na-stroke. Kasi nakarating sa akin PWD. Opo, na PWD. Yung siya ID na PWD, nakarehistro na siya sa munisipyo. Pero maglilimang taon na siya nakarehistro sa PWD, pero hanggang magpuno, hindi pa kami nakaka-claim sa barangay. Kasi ang sabi sa amin, hindi naman daw siya PWD na pinanganak. Na ako lang daw nila yung pinanganak na PWD, pero yung ganyan na hindi naman daw hindi wala daw, kaya ang ID niya nandiyan po sa bahay, nakasaray po. No, siguro nanay, tama naman din kasi na-stroke siya at hindi naman siya pwedeng i-registered na as in PWD kasi stroke siya. Pero, kailan pa nangyari yung kay tatay na ganun yung sitwasyon? 2018 ng July. 2018 pa, so matagal-tagal na. Opo. 2018, so 5 years. Opo. Ano trabaho mo, nanay? Nakikilabahan lang. Isang labandera. Opo. Si tatay, anong trabaho dati? Nagbubuti ng nyug. Ito po, nabaksakan siya ng nyug dati. Ayan po, baksak po yan ng nyug. Nung nagbubuti pa siya. Nung nag-ano siya na kumbaga tag-akyat. Natimalis, natamaan ng nyug. Ilan ang anak niyo, nanay? 5 po, yung 4 nag-aaral. Yung pinakapanganay ko, ang ilang po niya, depression. Ilan taon na po siya? 28 po. Asan siya, nanay? Ayun po ngayon, natutulog. Kasi hindi po yan nagtutulog maigi. Hindi natutulog maigi? Opo, minsan lang. Pero ngayon gising na, yan na po. Sige ang kuya-kuy. Gising na po. Ilan taon na siya, nanay? 28 po. 28? Depression. Parang medyo nagkailang po siya sa isip. Pero dati hindi naman siya ganyan, nanay? Hindi po. Okay. Ilan taon siyang nagka-depress, nanay? 18 years old. Nung 18. Anong 18? Yung 18 pa po, nagme-maintenance. Nawara po siya. Palaboy-laboy na po sa kalsada. Tapos po, binalita sa akin ng mga tugang ko na yung nawawala daw po siya. Nasa Bicol po ako kasi may asawa na po ako ngayon na bago. Hiwalay po kami ng una kong asawa na ama po niya. Nung nalagak po yan sa nanay ko, namatay yung nanay ko na hindi ko man po aram. Na-depress daw siya nung namatay yung nanay ko, tapos yung pag-iwalay namin ng una kong asawa. Pagkatapos yung ang naalala ko po kaya yung nangyayari sa kanya. Yung
Nawala po siya. Simula po ng 18, natagpuan lang siya nung 27 years old na, nung nakaraang taon lang. Ganon. Sabi ng palaboy-laboy na po siya, hindi po namin aram. Nilapit ko po yan sa sa GMA, sa Channel 7, pero wala pong nangyari. Walang aksyon. Wala action. So, ibig sabihin, na-depress siya ng 18 years old. Opo. Tapos, natagpuan nyo siya, 27 years old na. 27, may nakakita sa Rizal, Mm-mm. sa Taytay Rizal. Mm-mm. May nagsabi na nandoon. May picture nga ni po siya. Kunin mo ba yung picture niya nung natagpuan. Nandyan po yung picture niya. Para, picture. Kaya na po, nung nakita na po namin yan, tinawag po rito sa akin sa Bicol. Pinuntahan ko po. Mm-mm. Nga na, yung sabi ko naman, yung kinuha ko na po sa Taytay Rizal, dinala po namin sa Mandaluyong, pero hindi man po tinanggap. Mm-mm. Dahil ang sabi daw sa akin, ang ilang naman daw po niya, depression, hindi naman totoong baliw. Nga na, ginagamot ko po na lang siya, maintenance, araw-araw, 35 ang gamot niya. Gamot niya, ulan sapin. Araw-araw po yung bimibili ako ngayon. Araw-araw, iniinom niya po yon. Pampakalma po yun sa isip, dahil ang ilang po niya, depression po talaga. Hindi kaya nagkaroon siya ng girlfriend nung araw? Ang sabi daw ng mga doon, unang pag-ilan po niya, dinibdib niya po yung pag-iwalay po namin ng una kong asawa at saka po namatay yung nanay ko na kasi po yung una kong asawa po nananakit po yung kaya iniwan ko po sila sa mga nanay ko. Mm-mm. Tapos nang matay yung nanay ko, binawi po sila ng ama nilang una. Yun po nung nangyari, na, yun ang po ang nalaman ko pong istorya, pero na mga sabi ng mga tugang ko, nabarkada rin, kasama na rin po yun. Hindi na po bumalik ang isip niya, ganyan na. Ginagamot ko po yan araw-araw. Uminom ako ng ulan sapin. Ito po yung gamot niya. Araw-araw po yan. Ay, ang dami. Iniipon ko po yan mga gamot niya. Ulan sapin po yan. Lahat po ito. Gamot po niya. Araw-araw bimibili po ako niyan. Mga magkano naman ang bili? 35 po ang isang piraso. Bimibili po ako banig-banig. Sa kita ko lang po sa paglalabandera. Magkano naman po ang kinikita niyo sa paglalabada na? 300, 400, hindi pare-parehas. Pero minsan, pag marami, dinadagdagan nila. Saka hindi naman po ako araw-araw nakikilabahan. 3 lang po ang amo ko sa loob ng isang linggo. E may extra lang po ako makihilamunan. Kung may magpapahilamon, kung meron magpapalinis ng bahay, naglilinis ako para paraos ko yung mga anak ko na saka yung asawa kong PWD. Pambili gamot. Nag-aaral pa po sila. Yan mga kalingap, mga kaibigan ng sitwasyon ni... Ano pangalan niya, nanay? Julito po. Julito. Depression po. Po niya. Si Julito po ay 28 years old. Siya ay depressed. So, ibig sabihin, nanay, nung kabataan niya, hindi naman siya ganyan. Hindi po. Ilan po sila magkakapatid doon sa... 3 po. Eh, yung dalawang kapatid niya nasa... Yung isa sa kapatid ko sa Manila, Mm-mm. na yung tawag doon, yung sa bahay, nagagawa ng bahay. Karpintero. Opo, karpintero, sa mga, tumutulong sa mga kapatid. Mm-mm. Ito naman, babaeng bunso ko sa kanila, nasa Bisaya na po, mayroon na asawa po. May asawa Ayaw na. Okay. Ito po pinakapanganay ko, ito po ang nasa akin. Inaalagaan ko po yan. Kapag ako po nagtatrabaho, ang nag-aalaga po, ito po ang anak ko pong panganay. Siya po ang nag-aalaga kapag wala po ako. Sa kanya ko binibilin, pati ang ama niya. Ilang taon ka na, Nini? 16 po. Anong pangalan mo? Maria Francia po. Maria. Nag-aaral ka ba? Opo. Si Kuya, kailan mo pang naalagaan to? Abot po nung nagabot po siya dede. Magmula nung dumating siya rito. Opo. Anong hirap ba yung dinanas mo dito sa pag-alaga sa kuya mo? Marami po. Minsan po kasi pag depressed po siya,
hindi niya po nakokontrol yung sarili niya na ano niya po kami na parang nasasaktan po Nasasaktan kami. kayo. Opo, pag hindi niya po nakokontrol sarili niya. Yung pag-aaral mo, nahihirapan ka ba? Hindi. Minsan po. Kasi po, ano ko lang po minsan sa mga budget po ni mama pag may mga project. Hindi po kami na bibigyan ni mama kasi pag may pagkain po kami dito. Pambili ng pagkain. Kumbaga yung kinikita ni mama mo sa pagkain lang. Opo. At ito nga, may gamutan pa na binibili si mama mo, no? Opo. Saan ka ba nag-aaral? Sa kumpre po. Akala ko sa school. Hindi, mga kalingap, mga kaibigan, ipinapangiti natin ito si Maria. Ilan taon ka na nga pala? 16 po. 16. May boyfriend ka na? Wala po. So wala kang boyfriend? Wala po. Okay. Buti naman. Ano bang gusto mong marating sa kasakali sa maabot mo yung iyong pangarap na matapos? Anong grade ka na nga pala? Grade 10 po. Grade 10. Kung matapos ka sa high school, ano yung gusto mong marating? Maging isa pong police. Maging isang police. Okay, maganda yan. So, sa inyong magkakapatid, ilan ba kayo magkakapatid? 5 po. 5. Maliban kay kuya mo o kasama na si kuya mo? Kasama na po. Okay. 5 kayo sa 5 ninyong magkakapatid. Saan ka nahihirapan sa kanila? Kay kuya po. Dito sa kuya mo talaga. Opo. Doon sa iba mong kapatid? Hindi naman po. Hindi naman. Hindi. Yung pang araw-araw nyo ba, kaya bang mai-sustain o kayang suportahan ni mama ninyo? Minsan lang po. Kasi po minsan, yung kinukulang po sa budget, nag-ano na lang po kami dyan. Toyo, tapos yung kalamansi po. Yun po. Inuulam po namin pag kulang po sa budget. Kasi minsan po, kinukulang po yung sahod ni mama. Yung bili-bili lang po ng bigas, yung ulam po, kami na po bahala maghanap ng pang-ulam namin. So, ibig sabihin, ang pinaka-importante talaga sa inyo yung bigas. Opo. Yung ulam, bahala na. Opo. Ay, grabe naman. Si papa ninyo, Stroke na po yan. stroke na. Opo. Dito na lang po siya sa bahay. Si mama na po nagtatrabaho. Magmula po nung nagkasakit siya. Nanay, itong bahay na to sa inyo ba to, nanay? Itong bahay po, pinagawa ko po to sa sarili kong paglalabandera. Nakakaipon ako, nag-aalkansya po ako, iniipon ko po yun. Pag nakaipon na po ako ng malaki, pinapaayos ko po pa ito. Pero itong mismong lupa, hindi po amin to. Sa asyenda po to, nakikituldok lang po kaming lahat. Ngayon po, pag ako naglalabandera, kahit 20, kahit 50, kahit 10, iniipon ko po yan. Pag medyo malaki na, nagpapaayos po ako. Yung bahay po namin, nag-iba po to ng Bagyong Tisoy. Hindi pa po ako, naglalabandera na po ako noon, yung Bagyong Tisoy po. Kaya nung 1 taon na eksakto noon, una kong pinaayos talaga bahay namin dahil kapag bumabagyo, nag-aano po kami sa school, nagtatalon. Kaya, lumilipat kayo Opo. ng kumbaga nag-i-evacuate kayo. Opo, kaya yung natuto na ako magtrabaho na talagang kasi ang agam ko po talaga nagtatrabaho Ako po talaga sa bahay lang. Nung na-stroke na po siya na hindi na niya talaga kaya magtrabaho, nagpursige po ako, naghanap-hanap ako ng malalabahan. Yun ang nga naisip ko, kung ako makakaipon, uunahin ko po bahay para hindi na kami tatalon. Pero hindi pa po kumpleto. Isa pa pong problema ko po, ito pa pong kusina. Butas-butas pa po, saka dingding pa po ang trapal. Isa pa po yan sa plano ko pong mapaayos. Iyan pa po, ito po yung iyan pa po kung sakasakali. Gusto ko po yan, mapatapos ko po. Dahil kulang pa ng budget. Tapos po yung balkon, pag umuulan po yan, trapal muna po pansamantala. Gusto ko rin po malagyan rin yung balkon na po yan para
pag umuulan, mayroon ako masasampayan. Dahil dito muna ako pansamantala nagsasampay sa loob pag umuulan. Kaya po, kapag ano naman, marami kami, nagsisiksikan po kami rito. Kaya sanang gustong gusto ko rin kahit paano, magkaroon po ako ng kahit konting plywood na mapapatungan didi na turugan ng mga anak ko. Dahil nagsisiksikan po kami lahat dito kasi ang dami po namin, 8 po kami lahat. Ako rin po bumubuhay nun sa 8. Lima yung anak mo kamo. Opo, yung ano po niya, kaibigan. May ampon pa kayo, kumbaga. Opo. Parang ganon. Opo. Dito na po tumitira. Isa po na rin siya dito na po tumitira. Na inaano ko na rin. Ako na rin po ang nag-aasikaso. Ay, ganon nanay. Opo. Naasikaso. Kaya 8 na po kami lahat-lahat. Ayun po siya. Yung wala, nasaan? Nasa kwarto po pala. Nahiya, nagtatago. Hindi na po nakakalakad. Naglalakad po yan, ika-ika, mabagal. Tapos, yun din, saka nagkairan din po yan sa isip din. Minsan may pagka-isip bata. May time na, minsan, nagiging iba-iba mood niya. Ilan taon na si tatay nanay? 53 po. 53. Kayo ay ilan taon? 48. 48. Minsan, pag wala po ako trabaho, ako po ang nangangahoy. Kaya, kapag yaon na po napurot na kahoy, panggatong po namin yan. Ibig sabihin, ikaw pa rin ang nangunguha ng kahoy. Kapag wala po ako laba, sinasamahan ko po yung mga anak ko. Kasi yung mga anak ko, pagka nangangahoy po, pag naubusan kami ng panggatong, sabi ko sa kanila, sa gilid-gilid lang kayo mamulot. Yan, kung ayaw ko pa sila pakahuyin sa maabot na baka may alas. Oo, tama. Kaya pag wala po ako laba, sinasamahan ko po sila. Doon lang po kami sumusuot sa maabot. Kaya pag wala po ako trabaho sa labas, trabaho po ako rito sa bahay. Nanay, tatay po ang trabaho ko. Yun naman po ginagawa niya. Kapag nakakapurot po kami ng kahoy, siya na ang tagaputol. Kahit nagiigib kami ng tubig, kami lahat, mga anak ko, nagiigib kami sa puso. Siya hindi na po talaga niya kaya. Pag naglalakad po siya, matulin pa po yung bata maglakad. Ang lakad po niya, ika-ika, tapos mabagal po talaga. Kamay niya ang kayang itulog. Ilan yung anak ninyo ni tatay? 4 nang nag-aaral. Ito ilang taon na to Bunso nanay? po yan, magpipito sa Marso. Ang malapit ng mag-birthday, yung ito po sa December. So, ibig sabihin, nanay, na dapat sana ano pangalan yon? Yung na-depress ninyo na anak. Opo, si Jolito po. Jolito ay dapat din nakakatulong sa inyo. Kasi siya yung panganay ninyo, di ba? Sa ngayon, sino ang nakakatulong sa inyo sa mga anak mo? Wala. Ako talaga. Talagang ako po lahat. Gamot, pagkain, po pag-aaral. Ay, grabe. Ubus po lahat akin. Gamot niya, pinaka-importante. Saka yung bigas. Kasi ang ulam, sabi ko sa kanila, maggulay-gulay kayo, miski wara bangot, wara ricado, basta may asim bitchin, magkuha-kuha na lang sila dyan ng gulay sa tabi-tabi. Basta importante, kada uwi ko, may bit-bit akong bigas. Dahil marami kami, hindi pwedeng wara bigas. Buti hindi naman kayo kinakapos sa bigas sa araw-araw? Kinakapos po, minsan nanonood niya ako sa kapitbahay. Hinabalik ko na lang kapag nagpupurpis. Binibayaran ko porsyentuhan. Kasi hindi naman pwede magpawara ako. Talaga bigas yun ang importante. Kaya kapag kapos, minsan may time na naglalanot na nga lang eh. Kapag talagang warang-wara, pag seguido ang uran, wara ako laba. Pag hindi ako nakakalaba, diyan ako napipilitan mangutang. Nangungutang ako bigas. Minsan na babali ako sa amo ko. Pag ako naglabas sa kanila, wala na bayad dahil binalik ko na. Kaya kung minsan, naglalanot na lang. Basta may makain. Kaysa wala. Kasi wala naman magawa eh. Solo na ako nagtatrabaho eh. Ang asawa ko, ganyan na. Hindi naman pwedeng tiisin ko sila, tain na ako. Kaya sabi ko sa kanila, kung anong kaya ko, yun sana. Pero basta importante, may bigas. Yun talagang piriming pinaka inuuna ko pag kumikita ako, bigas.
Ngayon kasi magtatrabaho ako ngayon. Mm. Paalis na nga ni po ako eh. Makikilabahan na naman ako ngayon. Para pag uwi ko, meron dalang pagkain ng mga bata. Araw-araw, hindi ako nagpapahinga. Pag bara ako laban, naghahanap ako ng mapaghihilamunan. Kasi kulang po sa amin talaga ang budget. Nang kita ko, 300, 400, minsan lang yun. Kaya, minsan nga po, nagtutuba na lang kami ng batag. May time na, iyon ang pinanggabihan namin. Saging. Opo, sabi nga ng anak ko, ito lang ang pagkakainin natin, mama. Ang sabi ko, huwag kayong maingay, nakakahiya sa kapitbahay, maririnig. Pero dinudurog ang puso ko ng time na yun. Kasi nasasaktan ako na yun lang ang papakain ko sa mga anak ko. Pero wala eh, yun talaga eh. Basta, sabi ko sa kanila, mag-aral na lang kayo maigi para pag nakatapos kayo, hindi nyo na kami matulad ni papa mo. Iyon na lang ang gawin nyo, mag-aral ng maigi. Tiis-tiis muna kita dahil wala naman eh. Basta may bigas, may gamot. Ayos na yun. Yung gamot ba, nanay, ano ba yan? Yung isang araw, ilan na naiinom niya na gamot? Kung tutuusin po, dapat 3. Mm-mm. Umaga, tanghali, gabi. Mm-mm. Pero may time na naiinom ko lang sa kanila. Minsan 2, minsan pa nga 1 lang. Kasi mahal eh, 35 isa. Napacheck up mo ba siya, nanay? Nadadala ko po yan sa ospital. Mm-mm. Pero sa ospital po kaya, wala po psychiatrist dyan. Mm-mm. Ang psychiatrist talagang doon pa po sa Legazpi. Mm-mm. Hindi ko po napapacheck up. Dahil kulang sa pamasahe, sa budget. Tapos, dapat may sarili siyang sasakyan. Hindi po siya pwedeng ihalo sa mga sasakyan na pang ano. Kaya hindi ko po nadadala. Pero ang sabi naman sa akin ng doktor sa ospital, kahit minsan lang sa 1 taon o 2 o 3, pwede. Wag lang kalilimutan ang gamot. Yun ang pinaka-importante, gamot. Kahit daw hindi mapacheck up. Pero dapat kailangan ko pa rin ipacheck up pa rin daw. Mm-mm. Sige, nanay, ganito. Kung alin sa kanila, Kuya Bal Santos Matubang or Kindred TV Official, ilalapit ko siya. Ilapit natin ito, mga kalingap, mga kaibigan, kay Kuya Bal, kay Kindred TV Official. Puyat po yan eh. Hindi natutulog sa gabi. Pero hindi naman siya nananakit. Hindi po siya may pag yung sabihin yung nananakit talagang pure, hindi po talaga. Kung inaabot lang, mayroon po talagang na hindi to, pero hindi po totally talaga nanakit. Yung lang po, yung ba yung pa? Yung parang lang po siya. Parang ganito po, may susuntok po, pero hindi po totaling suntok. Hindi malakas. Hindi po malakas na siya. So hindi naman siya nagwa-wild, yung nagwawala ba? Hindi po. Okay. Nung napacheck up nyo ba siya, ano yung sabi ng doktor? May pag-asa na gumaling? Wala na po. Wala nang pag-asang gumaling? Wala na. Basta daw. Pero manalig daw ako kay Lord. Baka sakali daw yun daw himala. Pero kung sa paggamot talaga, habang buhay na raw ang gamot niya. Yun ang sabi sa akin, habang buhay na gamutan. Kasi, di ba, ang depression kasi ang pagkakaalam ko may gamot yan. Matagal po kasi na siya simula nung 18 years old. Ano lang naman mayroon nga dyan 30 years na or 50 years ng ganun, basta Nananalig depressed. po ako kay Lord na sana gumaling pa po siya. Okay, maganda, yan ang dapat ninyong gawin. No? Opo. Maria, sa pag-aaral mo ba, kaya mong ipagpatuloy hanggang doon sa maabot mo yung iyong pangarap? Po. Matustusan po yung mga pangangailangan po namin, tapos sa pag-aaral po naman, para po maski po kahit pa paano po mabigyan po kami ng tulong yung sa pag-aaral po namin, para po pag may kailangan po kami sa eskwela, hindi na po kami hingi kay mama kasi po sa pagkain pa lang po kulang na.
Gusto ko po na makapagtapos po para pag nakapagtapos po kami, sila po, mama dito na lang po sa bahay. Kami na po magtatrabaho para po yung mga ginawa po na nila, mapalitan din po namin. Sige nanay, medyo ano tayo mga kalingap, mga kaibigan, ano, ngayon bigyan natin sila ng ito. Maraming salamat Kuya Bal Santos Matubang at Kindred TV Official. Nanay, ito. Salamat po. Maria. Salamat. Marami pong salamat po, kuya. Marami pong salamat po. Ayan, yan nanay ay galing kay Kuya Bal Santos Matubang at Kindred TV Official. Ayan, pasalamat kayo kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat po, Kuya Bal. Salamat po. Maraming salamat po. Ayan. Marami pong salamat. Sana po marami pa po kayo matulungan. God bless po. Ayan nanay, pagpasensyahan nyo na yung ating nirigalo sa inyo, no? Ayan ay siguro naman makakatulong sa inyo. Ay, nakakatulong. Okay. Ayan, ano pangalan ng ito, babae? Ano pangalan mo nini? Iri kami. Ilan taon ka na? 9. Ikaw, ano pangalan mo? Pogi pa naman, no? Ano ito pangalan mo? Nahiya. Ano po? Tatay! Kumusta po? Okay ka lang? Hindi ka ba nagpapamasahe, tatay? Ay, hindi. Tatay, pagaling ka, tatay. Magpagaling. Nay! Salamat na, Nay. At huwag kayong mag-alala. Pag babalik lang kami dito kung mayroong magpapaabot ng tulong sa inyo, no? Basta, tuloy-tuloy lang ang buhay, Nanay. Okay? At Maria, pagpatuloy yung pag-aaral, tulad ng sinabi mo na gusto mong matapos kasi gusto mong makatulong sa iyong mga magulang. Okay? Basta tuloy-tuloy lang. Sige, Nanay at Maria, ingat kayo palagi, ha? Ano po? Okay. Salamat po. Salamat po. Welcome. So yun mga kalingap, mga kaibigan, na tayo ay pauwi na, no? At yun nga, sila tatay ay ganun yung sitwasyon. Si Nanay Maritis, yung pangalan pala niya ay Maritis. So yun, maraming salamat Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rob, at maraming salamat din Kindred TV Official. Ayun, maraming salamat sa iyo, no? At shout out Maria Cusinera, at shout out sa ating ambassador dito sa Pilar, Kalingap po kasama natin Maramara 77 Vlog. At maraming salamat lalo na Lisa 67 Vlog, Lani Wonder Woman, Chunila Reyes, Tita Eman Fam Channel, Irene Pahoyo, and Mil Lapitan, Hong Kong. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng ating mga viewers na tumatangkilik sa mga upload natin ng mga ganito. Kaya mga kaibigan, mga kalingap, huwag niyo pong kakalimutan i-support ang inyong lingkod, Kalingap Tatay Papsi. At sa lahat ng mga bagong subscribers natin, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga kalingap, mga kaibigan, maraming salamat again. And God bless us all. Thank you and bye-bye.